Good morning! Magandang umaga po. Happy Thursday morning. Ika-23 na po tayo sa buwan ng Enero. Mga kaibigan, samahan niyo po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong araw na ito ng Huwebes, dito po ay sama-sama po tayo na maghahatid pa rin ng ating mga serbisyo. At lalong-lalo na, ngayon pong araw na ito, ang ating unang araw ng Alaga at Tulong Tomasino version 3.0 Medical, Surgical and Dental Mission Partnership sa UST Hospital. Kaya dyan lamang po kayo. Tayo po ay maghahatid sa inyo ng update. Yan, dyan po tayo galing as early as 6 o'clock o bago mag 7 o'clock in the morning. Pero mas maaga pa doon, pumasok ang mga pasyente, no? Kaya mabilis po. Kaya doon po sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon, lalong-lalo na yung mga malalapit lang naman, dyan po sa Manila. Ayan, punta po kayo sa UST Hospital sa Practice Gym, no? UST Practice Gym. Daan po kayo sa Espanya Gate. No, malapit po 'yan sa Quadricentennial Pavilion, Alaga at Tulong Tomasino. But anyway, meron pa rin po tayong pasyenteng tutulungan maya-maya lamang. At tayo po ay hitik na hitik ngayon, dahil yung ating mga partner po ay malalaking partnership na ang tulong po ay para po sa kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya samantalahin po ninyo day 1 ng 3 araw, na Alaga at Tulong Tomasino version 3.0. Live tayo dyan sa may UST Practice Gym sa UST Hospital po. Ito ang ating mga partner, Okay, hindi tayo nagkita pero parang kanina napansin ko na si Director Charito Malong Consolacion. Lahat po ay abala pero natutuwa tayo. Everybody ay very attentive sa ating pong mga pasyente simula po sa gate hanggang doon sa area ng waiting area, papasok po doon sa mga areas kung saan sila, medical, dental, optical, meron pang urology, 'di ba? Meron pang of course hanggang doon sa paglabas sa gamot. Yan, merong mga vital signs area. And of course, bago dyan, nandyan po ang palugaw ng DZRH Operation Tulong, ang masarap na paalmusal na napakainit po na lugaw kanina. So, pangatlong taon na po ito. Kaya dyan lamang po kayo, ha? At doon po sa mga gusto pa pong magpunta, ayan, sige lang po at napakabilis po ng serbisyo dahil napakarami pong mga medical teams na inilaan ang UST Hospital. Kaya nakakatuwa, walang halos naghihintay. Tuloy-tuloy ang pasok ng mga pasyente sa medical, sa dental, sa optical, and then of course merong neurology din at ang dami pong mga doktor. Kaya doon sa ating mga kababayan at marami silang gamot. Doon sa mga mangangailangan po niyan, lalo na kinonsulta and then kailangan po ng gamot. Okay, anyway, puntahan na po natin at ito po ay handog ng University of Santo Tomas Hospital in cooperation po ng kanilang UST Faculty of Medicine and Surgery at syempre ang UST Medical Alumni Association in America and Foundation sa panguna po ng UST Medicine Class of 1974. So, nag-start po as early as 7 o'clock in the morning. Kanina, free consults, free surgery, free dental, free medications, free follow-up check-up. At alamin natin, lalo na yung surgical nila. Alam ko, umarangkada na rin po yun, Ayan, okay, puntahan na natin ang ating team Operation Tulong. Kagagaling ko lang po dyan, humahangos pa ako pabalik dito. Ayan, pero nakaka-excite kasi sabi nga natin pag ganyang malalaking mission, samantalahin po ninyo dahil para din po sa inyo yan, para sa inyong kalusugan. Okay, puntahan natin ang team Operation Tulong live mula po dyan sa UST Practice Gym. Justina Villa, magandang umaga sa ating lahat yan. Good morning. Good morning, UST. Okay, ayusin natin yung signal. Nakikita natin pero baka mahina yung signal nila. Okay, are you ready? Go ahead, Justil. Okay, natawagan ba si Justil? Okay, standby lang po ha. At ayusin lang natin yung signal.
Kanina nakasabay natin yung yung marami po para sa konsulta sa mata, no? At the same time, meron din tayong mga nakita na rin dun sa ENT, no? Dun sa ear, nose, throat area, and then dun sa neurology. So yan po yung mga serbisyo. And of course, iba yung area para dun sa mga surgical. So alam ko meron ng mga na dyan, na bigyang daan. Okay na? Nakaready na si Justil? Okay, standby lang. Batiin lang muna natin daw ng happy birthday bago natin balikan. Oo, happy birthday daw kay sige, batiin natin. Police Brigadier General Jean Fajardo, ma'am, happy birthday. Aba, siya na pala ang bagong regional director. Oo, ng Central Luzon, no? Oh, happy birthday daw po ang pagbati galing kay Congressman Salvador Caador Plato at of course kay Ka-Girly Plato. Happy birthday Police Brigadier General Jean Fajardo. Happy birthday at sa lahat ng mga nagse-celebrate po ng kanilang birthday. Okay? Dami po yan. Balikan natin si Justil Lavilla. Go ahead, Justil. Miss May, pahagandang umaga para sa ating lahat dahil ang Alaga at Tulong Tomasino version 3.0 umarangkada sa practice gym ng UST Hospital sa Sampaloc, Manila. As early as 7 a.m. maagang pumila na ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at sa karatig ng mga bayan at probinsya para sa libreng konsultasyon, medical, surgical, and dental mission. Marami na tayo nakausap, Miss May, kanina ng mga pasyente kung saan nga nanggaling sa iba't ibang lugar dito sa Luzon. At nakakatuwa sapagkat ang Alagang Tulong Tomasino ay nagbibigay ng mga libreng check-up para sa kanila. At yung iba nga dito ay talagang nangangailangan ng mga check-up. At laking pasalamat sila sapagkat may mga institusyon na ganito na nakakatulong para sa kanila dahil hindi lang Miss May ang kanilang mga munisipyo ang tumutulong sa kanila sapagkat pag malayo ang lugar, humihiling sila na tulungan paano makapunta at tinutulungan din ito ng kanilang mga lokal na kanilang pamahalaan. At Miss May, ngayon ng araw na ito ay nagpalugaw din ng DZRH Operation Tulong kasama ang Operation Tulong Palugaw Team at iba pang mga miyembro nito na nagbigay ng mainit at masarap na palugaw. Meron itlog, meron din tayong bottled mineral waters. At syempre sa aking nakakasama ngayon para magbigay ng kanyang mensahe si Father Julius Pactora, ang Chief Executive Officer ng UST Hospital. Ayan Father, good morning. Live na live po tayo. Ma'am May, na-miss namin ikaw dito, Ma'am May. Yes, For the Father. past 2 years, you've been interviewing me, pero wala ka dito. Pero andito naman si Justin. Good morning sa inyong lahat. Hi, good morning, Father Factora. Nandyan po ako kanina. Tumakbo lang po ako pabalik dito at kailangan magprograma. Hindi ka yata sa akin, Ma'am May. Later, babalik po ako after this. But anyway, Father, unang-una po, congratulations dahil tuloy-tuloy. Nasa version 3.0 na po tayo ng Alaga at Tulong Tomasino. Pero bago po dyan, kumusta po ang ating Alaga at Tulong na Tomasino last year? Doon po sa ating version 2.0. Gaano karami yung ating mga natulungan last year, Father? Actually, it's a big turnout this year. Last year, we had a total of 2,000 to 3,000 patients na natulungan natin. Pero this year, starting pa lang this AM, parang nasa 3 hours pa lang tayo. Almost nasa 300 to 400 patients na tayo. And we are expecting to help at least 5,000 indigent patients this year. Mm-hmm. And what makes the difference this year is that kung matatandaan ninyo, nung first 2 years, medical, surgical, OFTA mission, pero this year meron tayong dental mission. And on board po ang ating mga dentista for doing tooth extraction, cleaning, filling, at mas makakadagdag ito ng census natin this year. Ayun, opo, nadagdag nga po yung sa dental. Kanina bago po ako umalis ay inikutan ko ang lahat and I think meron na ring mga pasyente sa neurology, meron na rin po sa ENT, mga field of specialization na sabi nga natin hindi naman natin makikita sa mga usual medical mission, but then sa inyo po sa Alaga at Tulong Tomasino, kabilang na po yan, Director. Yes po, Ma'am May. I think what makes our medical mission different, apart from sa iba, is that usually pag medical mission, ang nakikita lang dito yung ubo,
yung merong lagnat o yung mga magpapa-opera o yung mga magpapatuli. Pero since ito po ay nakahouse sa University of Santo Tomas at malapit ang hospital, even complicated surgery cases po ay na-attendan natin. Even neuro patients are being attended. And since weekday po ngayon, this coming Saturday, we are expecting naman yung mga pedia or mga pedia patients natin kasi since may pasok sila this coming Saturday, ang punta ng ating mga pedia cases. Opo, Father. At sabi nga natin, dahil nadagdag yung dental, I think mas marami yung mga inaasahan natin. Meron pong mga barangays na bumaba tayo at tayo ay nagsagawa ng mga for registration. And I think merong about 3 barangays, yung by teams po yata ang darating, Father. So itong alaga Yes, at Tulong Tomasino ay matagumpay na naisasagawa, of course, sa pagtulungan po ng, I think, ng inyong mga medical alumni. Tama po ba, Father? Yes, opo, ma'am. Actually, sa tulong po ng DCRH, mas marami po tayong coverage in terms of patients. Before, around UST lang po. But with the continuous help of DCRH, continuous appeal of DCRH for patients, as far as Pampanga, kanina may nakausap tayo, Justin, na Bulacan, and then Batangas. So that means yung pagtulong ng University of Santo Tomas Hospital goes beyond the borders of the hospital and the surrounding community, pero surrounding provinces din po. Siguro isa yan sa mga pangarap natin for the next few years, hindi lamang surrounding provinces pero surrounding islands as far as Visayas and Mindanao. That's the dream. Wow, opo. Yes, Father, kayang-kaya po yan. Sabi nga natin with all your medical teams, grabe, ang dami. Bumabaha ng mga medical teams ang UST Hospital. Pagpasok pa lang, makikita mo na, and even other, niyo po yata, departments, ay tulong-tulong. Yes, tulong-tulong, opo. Maganda po ang ating medical mission because hindi lang po ito composed ng mga medical doctors and medical or mga nurses, pero kasama din natin yung mga medical interns, medical clerks, student nurses, student pharmacists. So in terms of manpower, in terms of logistics, we are being helped by the various medical health allied courses in the university. Kaya ito yung strength ng medical mission natin. It's not just among professionals, but basically we are being helped by student trainees. And another thing, Father Factora, isa pa sa strength ninyo, I think after pagka nangangailangan ng tuloy-tuloy na medical treatment or anything, naka-open po ang OPD, Outpatient Department ng UST Hospital at doon itinutuloy yung konsultasyon until kung mga nangangailangan po ng mga major attention. Yes, correct po yan, Mama. Yan din yung what sets us apart from the rest of the medical missions. Kasi yung ibang medical mission, they would set up for that particular day or for that particular weekend. Pero kung kinakailangan na ng follow-up ng pasyente, since wala ang ospital doon, nahihirapan mag-follow up yung patients. Pero with us, kapag nagpa-check up sila, nagpa-consulta, or even pagka nagpa-opera, meron po tayong OPD or tinatawag nating ambulatory care service. Everyday po yan, bukas po yan. So ang ating medical mission, surgical mission, tuloy-tuloy po yan the whole year round. It's just that meron lang tayong particular day na katulad ngayon, nakasama natin ang DCRH na mas marami ang nasa-servicean. Pero in terms of regularity, in terms of yung daily servicing patients, siguro I will take this opportunity to invite ng mga indigent patients natin, yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Kung nahihirapan po kayong magpa-check up, nahihirapan kayong magpa-konsulta dahil sa expenses, punta lang po kayo sa UST Hospital, OPD or ACS, and we are ready to help you all year round. Yes, Father. Sabi nga po ng... Mabanggit ko lang, ma'am. Yes, Father. Go ahead. Hindi lang po pala mga interns at nandito rin po yung mga alumni natin, especially yung USMA Foundation na alam na ninyo yan, ma'am, na constant partner na natin yan.
Aha. At Father, sabi nga po ni Director Charito Consolacion, yung OPD is really open na para po sa lahat at doon lalong-lalo na meron din tayong charity, Father, no? So yung charity nagagamit ng ating mga indigent. Kaya pag may nanggagaling dyan, parang kanina, Father, bago ako umalis, palis na ako, nasa lubong ko, meron yatang nangailangan na madala sa emergency. Meron po yata naka-wheelchair kanina. Tama po ba? Tama po, ma'am. May mga naka-wheelchair na. Ayun, nadala at mukhang mas kailangan na ng full medical attention. Kaya po from diyan sa I think checking pa lang ng vital signs nalaman na kailangan ng idalhin po I think sa emergency room. So Father, with all of these services natutuwa din kami at least ay naibababa natin dun sa ating mga kababayan, lalo na dun sa mga indigent, na ang UST Hospital ay really meron po kayong charity na pwedeng sumagot para po sa kanila. Oo, yan ma'am. Of course, syempre, the in thing right now is yung corporate social responsibility. And we recognize na hindi lamang po basta kami nag-o-offer ng services, but we also offer help, especially to our needy brothers and sisters. Part po yan ng very conscious kami in responding to the corporate social responsibility. Father, kanina ang blockbuster dyan, pero siguro later on yung sa salamin marami pa rin may mga problema. Ma'am. Actually, yung aside sa dental na bagong-bago, parating blockbuster yung ating OFTA. Kasi dito magpapacheck up na sila. Meron pang libreng salamin. Actually, yung mga donations natin galing sa abroad, yung iba branded pa, parang nakakatempa kumuha dahil napakagaganda po ng mga donation ng mga eyeglasses natin. Oo nga, Father, hindi ko pa kanina napasyalan ko lang, nasilip ko lang, but then sabi ko later on mamaya ito blockbuster ito at nakita ko may mga dumarating mga senior citizen. Yes. And I think open din ito para dun sa mga bata na may problema sa paningin, Father. Problema sa paningin, yung mga bata din po, yung mga paningin. bata. Oo. Actually, kung next year naman, itatry natin, ang hindi lang ito nako-cover, meron din kaming mission, yung mga hearing aid. Ayun. This is being done apart from the medical mission. So probably next year, again, yung bago na i-offer natin, itatie up natin dun sa medical, and then yung pag-extend ng hearing aid. Wow, level up. Another additional service yan, Father. Naku, nakakatuwa po. Marami po nangangailangan yan. At alam naman natin, expensive yung hearing aid pa lang. So, isang malaking tulong po yan dun sa mga nangangailangan. Pero Father, meron lang akong tanungin. Kumusta po yung arangkada ng ating surgical mission? So, ano na po yung mga... Yung surgical missions natin, nakalain po ang cases natin until Saturday. We have lined up 82 patients na for surgery. Unlike kasi ng medical who can do walk-in, yung surgery patients natin, of course, may work-up yan, may check-up, may clearance. So as far as 2 weeks ago, we've been seeing them. Meron ng clearance, x-ray, ECG. So since yesterday, naka-admit sila. And until third day natin, nandun po sila. Ito yung hindi nakikita ng coverage since of course nasa operating room sila. Yes. Nag-start na po tayo ng mga surgery cases. Wow. Kasi... May tanong lang. Yes. May tanong lang dito kanina. Ano po ba yung mga surgical na mga ginagawa sa surgery natin? Varied po, meron po itong thyroidectomy, kung meron kayong problema sa mga bukol, sa skin, or meron sa tiyan, lahat po yan kasama po. Pero Father, for this year, ano po yung mga sumalang na? Ano po mga cases? Kasi parang napag-usapan namin ni Director Consolacion, parang meron pong para sa clip pallet, parang sa Yes, sa bingot. Cleft pallet, meron po yan. Parang i-repair yung cleft pallet, meron na po yan. Pati po yung thyroidectomy, meron na rin po. Actually, in fact, meron na rin po kaming mga nakalinya na mga cardio cases. Sa puso po yan. Opo. And another thing po... Magpapalawigin pa natin yan next years. And I think yung cataract operations, parang meron for this year yata Cataract natin, ma'am, parang ongoing na 2 years na advance din po sila ng 2 days. So yung mga cataract
extraction together with the lens implant. So hindi lang tinatanggal yung cataract pero pati yung lens na nilalagay po, libre din po yan. Opo, kasi yung first year natin, Father, nagkaroon lang ako ng chance talaga na masilip pa, no? Yung ating sa surgical. At although nasilip ko lang, hindi naman kasi talaga pwede, no? But then, very privileged lang tayo na nasilip natin. Nakakatuwa pala, no? Even yung ating mga attending doctors ay very much willing na magkwento ano yung nag-transpire dun sa that time ongoing surgical mission. Thank you very much for that. Yes, ma'am. Ma'am May, baka pwede lang natin ma-invite yung president ng USMA Foundation, Executive Director. Yes po. Kasi sila po yung tumutulong sa atin in terms of funding, si Dr. Stella po. Yes po. Ayan, Ms. May, makakausap natin si Dr. Stella Evangelista, ang Executive Director of UST Medical Association in America Foundation, at ating makakapanayam ngayon. Ma'am, Doktora, live tayo sa DZRH Operation Tulong with Ms. May. Hi, Doc! Hi, Doc! Good morning! Good morning. Kumusta po kayo? And of course, maraming salamat. Malaking tulong sa ating mga kababayan ang tuloy-tuloy na alaga tulong Tomasino sa pamamagitan po ninyo. Oh, thank you. We also thank DZRH kasi nung first time na ginawa namin ito, they were the ones who helped us, advertise at saka nagbibigay ng sarap lugaw at saka itlog. We appreciate that too. Yeah. So Doc, alam ko na parang naging advocacy nyo na rin po ito, no? I mean, even personal yata, tama po ba? Na hindi lang bilang mga alumni, but then, kumbaga, itong tulong na ito ay naibababa natin dun po sa mga mas nangangailangan. Any message para po dun sa ating mga kababayan na ngayon ay nakikinig na sila ay very open naman, na pwedeng pumunta dyan anytime dun sa ating 3 araw na mission? Yeah, yung aming organisasyon is mga medical alumni graduates of UST. Nandun na kami sa Amerika nakadestino. Opo. Since 1968 pa kami, nung pag-graduate namin, magpunta na kami doon. So ngayon, we have an organization in America, tinatawag namin UST Medical Alumni Association in America. Pagkatapos, rin kami, nag-set up din kami ng foundation para makakolekta kami ng donations from our alumni. Kasi, syempre, yung success namin galing din sa UST. Kung hindi sa UST, hindi naman kami magiging successful sa pagpunta sa Amerika. Nagpunta kami doon para mag-training. Pero syempre, noong martial law, hindi na kami makabalik. So, we stayed, and now we are in America. Nandun na kami, nanganak na, marami na akong anak, kaya hindi na rin kami makabalik dito, pero bumabalik kami para lang makatulong sa UST at saka sa mga kapwa Pilipino. So, the little help we have, that we feel very grateful towards our university, our alma mater. And so in that way, we have to express our gratitude through helping the school and the hospital. And then what about... we've been helping since 1992. Actually, doon nagsimula. 1987, yung aming organization. 1992, yung foundation. Okay. So, as far as helping, we are very grateful nga para ang UST naman, sina Father Julius at saka si Father Richard Ang, they were very open to organizing this in-house medical surgical mission which we started 3 years ago. At ito po ay malaking tulong, Doc, itong mga ginagawa ninyo para po sa ating mga kababayan kasi alam naman natin ngayon, mga panahon na to, marami talaga mga may sakit. And then sa inyo po, on your part, ano po ang feeling na pagka meron po kayo, dami nyo na natulungan for so many years at nagpapasalamat at naghahatid ng pasasalamat sa inyong lahat? Okay. I just wanted you to know that itong pagtutulong, hindi lang ngayon, kung hindi monthly, throughout the year. Yes. Mayroon kaming budget for indigent patients, for surgery, at saka medical. So, sabi nga ni Father, you can go to the outpatient department of the university dito sa
dito sa Dapitan, magre-register kayo, mabibigyan kayo ng free medical and surgical according to your need. Aha. And that's throughout the year. Aha. Gaano kayo karami dumating from America, Doc? Mukhang yung team ninyo talagang always present po naririyan eh. Okay. Aha. Thank you. Doc, baka gusto nyo pong mag-invite pa dun sa iba dahil 3 days pa po and day 1 pa lang tayo. Go ahead po. Marami pong nakikinig at nanonood sa atin. Oh, sure. Maraming doktor na nandito, both from the Philippines at saka consultants ng UST at saka from America. So we want you to come para naman maka-experience kayo sa ginagawa namin dito sa UST. Thank you so much, Doc. Thank you very much. Thank you too. Okay. Thank you. Justil? Thank you, Doc. Ayan. Kay Father tayo. Balikan natin si Father. May ano po. Father, Yes, Ma'am May. yes, Father, baka nasa inyo pong pagkakataon siguro mag-invite pa tayo. Sabi ko nga, ang bilis ng serbisyo, papasok pa lang, dire-diretso na dun sa mga kung saan sila magpapakonsulta. Okay, so sa mga kababayan natin na nangangailangan ng libreng konsulta at saka libreng gamot, open po ang UST at UST Hospital upang tumanggap po ng mga pasyente mula po ngayon hanggang Sabado po. Kapag nagpa-check up po kayo, libre na po ang gamot na 1 month, almost 1 month ang ibibigay sa inyo. Wow. At ang follow-up din po ay libre din po. So we are open for this medical surgical mission until this coming Saturday. So punta labang po kayo until 5 p.m. Starting 7 a.m. to 5 p.m. Ayun. At ngayon nakita natin, actually meron pa rin tayong nakitang mga bata, Father, no? But then, let's invite yung mga bata for Saturday kasi alam ko yun po ang para sa PDEA. Especially dun sa mga chikiting, no, dun sa mga nanay, sa mga all mothers out there, kung alam namin na may mga pasok ang mga anak ninyo, this coming Saturday, uso po ang ubo, sipon, lagnat sa mga bata ngayon dahil medyo malamig, maulan ng panahon. So this coming Saturday, wala pong pasok ang mga anak ninyo. Please feel free to visit us at marami po tayong mga pediatrician or on board, and then they're going to help us for the assessment, for the check-up, and even sa pagbibigay ng gamot sa mga anak ninyo. Father, maraming salamat po at babalik po ako dyan after my program. Thank you very much. Okay, ma'am. See you po, mamaya. See you, Father. Maraming salamat po, Father. At meron pa, Miss May, umahabol para mag-invite at magpasalamat ang Dr. Joel Evangelista, ang founder ng ating nagaganap ngayon na Alaga at Tulong Tomasino, si Dr. Joel. Doc, good morning po. Yeah, good morning, Miss May. Hi, Doc. Good morning. Hi. Happy to see you again. Kumusta po? Kumusta ngayon sa pag-iikot ninyo? Kumusta ang ating mga pasyente? Mahusay naman at mabuti binuksan namin itong medical mission na ito. We've been wanting to do this in the last almost 7 to 10 years. Pero ayaw ng administration noon. Kaya mabuti itong si Father Richard Ang, the current Rector Magnificus of the Royal and Pontifical University of Santo Tomas. Tsaka ito si Father Julius, yung CEO ng hospital. Mabuti naman pinayagan kaming tumulong sa mga kapwa natin Pilipino na nangangailangan ng tulong sa medical aspect. At saka yung pagturo sa mga estudyante at saka yung mga residente dito sa UST para maging still number 1 pa rin ang Faculty of Medicine and Surgery ng University of Santo Tomas. Sir Joel, kahanga-hanga yung mga ginagawa po ninyo, no? Even sabi nga namin, pwede na kayong magstay foot sa Amerika, pero kayo po ay lumilingon, bumabalik, no, dito sa ating bansa para makatulong pa rin sa ating mga kababayan. At of course, it's really privilege din sa sa ating mga kababayan na maging kayo ay nasa Amerika man, ang puso po ninyo ay narito pa rin bilang mga doktor. Oo, totoo yun. Kasi alam niyo, during the time we graduated, that was 1968, most of the
intelligence ang tawag, nagkaroon tayo ng parang brain drain problem kasi yung mga doktor na nag-graduate nagpunta sa Estados Unidos at saka sa ibang bansa. Kaya yung the fact na hindi kami nakatulong sa mga Pilipino, we want to convert that brain drain problem into a brain power para matulungan natin ang kapwa Pilipino. Yun ang pakay namin sa pagbalik. Actually, we started conducting medical missions since 1987. And my wife Stella and I, we have conducted more than 27 medical missions in the different parts of the Philippines. Wow. Visayan Island, sa Pampanga, tsaka dito sa Manila. Pero mas maganda talaga dito sa university kasi nandito lahat ang mga magagaling na doktor. At saka in Manila, there is no problem recruiting indigent patients na nangangailangan ng tulong. Opo. And another thing kasi, Sir Joel, dyan pa lamang sa vicinity ng UST Hospital, alam natin, marami pong mga indigent talaga. And even with all medical missions around, alam natin na kailangan pa rin nila, no? Ito pong alaga at tulong Tomasino. Oo, importante yun kasi maraming nangangailangan ng tulong dito sa Pilipinas, alam naman ninyo. At saka ang maganda, yung mga nagre-retire na, semi-retire na mga doktor sa States, mabuti gusto namang magpunta dito at tumulong, magturo, at saka magserbisyo sa mga nangangailangan ng tulong dito sa Pilipinas. Doc, ano ang specialty ninyo? Ano ang inyo pong ano? Ang specialty ko, cardiology. Wow, cardiologist. Internal medicine, cardiology. Wow. Oo nga po. Nako. Anyway, so Doc, kumusta dun sa sa surgical mission? Kumusta ang feedback natin now? Nakailan na tayo dun sa mga ahead of time nag-undergo na po ng operation? Would you know? Meron na tayong updates? Si Father Julius ang nakakaalam niyan. Ay, okay. Maraming naka-schedule. Actually, fully book ang Naka-fully book pa rin. Schedule. Kasi alam natin na nag-start yan I think few weeks ago, no, Doc? Anyway, Doc, so nasa inyo po ang pagkakataon na mag-invite sa ating pong mga wala pa dyan, baka naghihintay ng oras. Pwede dahil mabilis naman po ang pila. Siyempre, Miss May. Maganda naman at alam po ninyo, yung UST, nung inorganize namin itong organization namin, that was in 1987. We had 15,000 Thomasian doctors all over the United States. Pero iba't ibang lugar. Kaya inorganize namin yung UST Medical Alumni of America to serve as the umbrella organization para isang convention, isang location ng opisina namin at saka isang newsletter na lang para pagdating ng mga dean namin at saka yung mga very important personages sa university, pagpunta doon, nakikita lahat yung mga talagang namumuno at saka yung mga tumutulong sa organization. Maganda ang coordination, bale. Opo. Yes. Doc, thank you so much po and please invite again yung mga hindi pa nagpupunta dyan. Sige. More power to you. Okay, Doc. Thank you very much. Thank you very much, Justiel. Thank you, Dr. Joel Evangelista. Yan po si Dr. Joel Evangelista, ang founder ng UST Medical Association in America Foundation. Miss May, alam mo, ang nakakatuwa talaga dito, nag-give back ang ating mga alumni ng UST Hospital at ang UST mismo para sila ay makatulong sa kapwa Pilipino dahil sila nga daw ay magbibigay yung kanilang profesyon ay ibibigay nila para naman sa kapwa Pilipino. At Miss May, nakakatawa dito from brain drain to brain power. Ayan, at meron pa tayo makakausap, Miss May. Ito, si Sir, ano po ba? Dr. Junicio Yoro. Akong Executive Director ng USMA America. Ayun, good morning po. Good morning. Hi, Doc. Kumusta po kayo dyan ngayon? Kumusta ang ating ongoing missions? Yeah, so far so good. This is our third one. At Yes. It's one of our favorite projects kasi there are several things that impacts yung patient care, tsaka yung mga training ng mga interns and residents, tsaka mga clerks. So one of our problem dito sa hospital is umuunti yung mga pasyente natin.
So this is one of our efforts to Yeah. make sure na dumami ang mga pasyente dito sa hospital natin para yung mga training ng mga nurses at saka ng mga doctors will be very efficient. And in fact, yung association namin, USD of America, we're funding some of the surgical interventions, saka yung mga medication. We bring all the medication from the United States. Meron kami mga foundation doon. America is one of them. We request for medicine and we bring them here. So all the medication saka mga procedures are funded ng USD of America. So walang gastos yung mga pasyente natin. Yes, Doc. Oo, Doc, ano naman po ang specialty niyo po? I'm a cardiologist. Ayun, Medicine cardiologist. Puro mga cardiologist. And, still practicing part-time. Yes. Mga 2 to 3 days a week. Oo. So, Doc, siguro pwede tayo mag-invite pa dun sa mga hindi pa pumupunta. Pwede na dahil mabilis naman po ang pila. So, everybody pwede na pong magpakonsulta. Yes, definitely. Kailangan natin na mas marami pang pasyente. The more, the better. Kasi we have resources. Marami tayong mga volunteers. Marami tayong mga doctors ready to take care of them. So just go ahead and, announce it so that we can have more patients. Yes, yes, Doc. Kita po tayo dyan, Doc. Thank you very much. And later, magkakwentuhan po ulit tayo. Okay, you're welcome. Maraming salamat po, Doc. At Miss Bay, tayo ay hindi titigil para i-cover itong alaga at tulong Tomasino hanggang Sabado. Kaya inaanyayahan natin ang lahat ng tagapanood at tagapakinig natin na sila ay pumunta dito sa UST Practice Gym sa UST Hospital, Sampaloc, Manila. At yan na muna mga update mula dito sa UST Hospital, Sampaloc, Manila. Ito si Jocelyn Villa para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siyempre, para po sa alaga at tulong Tomasino, version 3.0. Ayan po, mamaya po, babalik tayo sa mga update pa rin dyan. Sandali lamang. 15 minuto na lang po at alas 11 na ng umaga. Of course, Father Factora, thank you so much. Standby lang, Father Julius Factora.